Magandang umaga, Friday ngayon pero maaga ko pa rin ginising ang aming maknay. Nagkataon kasi na off din ng kanyang daddy, kaya naisipan namin mag-breakfast sa IKEA bago magsimba. Sa IKEA po kasi dito nagsiserve sila ng breakfast, lunch, hindi ko lang alam kung may dinner pa. Kung meron man hindi pa namin na i-try. Dumating na nga kami ng IKEA after ng napakahabang biyahe. Charot, 15 minutes lang mula dun sa bahay na tinitirahan namin hanggang dito sa IKEA. So ayun, nag-escalator na kami. Nakakapagod naman kung maglalakad kami paakyat, 'di ba? Parang nasa second floor din yung restaurant. Malaki ang IKEA dito sa Bahrain. Pero syempre, ito pa lang naman yung IKEA na napupuntahan ko kaya hindi ko alam kung malaki na ba talaga to or maliit. Siguro sa ibang lugar mas malaki yung IKEA nila. Pero dito, para sa akin, malaki. Yung tipong ang sarap mamili kasi ang dami mong pagpipilian pero wala kang pambili. Ganon. At syempre kung makakapunta ka sa IKEA dito, huwag mong kalilimutan ang mag-selfie sa mahiwagang salamin na to. Yes, famous yan. At after nga naming mag-selfie sa mahiwagang salamin, humanap na kami ng mesa na pagpupwestuhan namin mamaya. Good thing maaga kami pumunta dito, wala pa masyadong tao. Kasi last time na nagpunta kami dito, full pack, as in, ang daming tao. Ang aming maknay, mula nang dumating kami dito, wala na siyang ginawa kundi tumakbo ng tumakbo. Hinahayaan na lang namin para magutom siya. Marami ang makain niya mamaya. After namin makapag-decide kung saan kami pupwesto, kumuha na kami ng trolley at pumila para makapag-order. Ang maknay nakiisyoso. Siya daw ang magtutulak ng trolley, edi ibigay ang hilig ng walang ligalig. At dahil medyo matagal ang pila para maka-order, nakipaglaro na lang siya. By the way, maraming food ang siniserve nila dito. Meron silang mga ready-to-eat na cakes, sandwiches, and vegetable salad. At syempre yung breakfast nila. Madami din ang pagpipilian for breakfast. Tapos parang ang sasarap pa. At hindi lang yon, ang mura ng per order kaya mapapa-order ka talaga ng madami. Speaking of which, takaw mata kaming mag-asawa kaya napadami yata ang order namin at may dessert pa. May pahabol pang tapsilog. O diba? Happy tummy. At syempre dahil breakfast ang labanan, dapat may kape. Good thing din dito sa IKEA, meron silang place na pwede paglaruan ng mga kids. Kaya habang umu-order kami ng food, ang maknay may sariling mundo. Sinundo ko lang siya nung kakain na. At approve lahat sa kanya mga in-order namin. Siguro dahil gutom na din siya. Habang kumakain kami, ang dami niyang kwento. At makikita mo na masaya siya. Minsan lang kasi kaming lumabas. Lalo na ngayon, nag-i-school na siya. Hindi din pareho yung off day naming mag-asawa. Kaya sinusulit talaga namin yung araw pag pareho kami ng off. After namin kumain, nag-ikot-ikot muna kami ng IKEA. At nakakita ang maknay ng carpet. Gusto daw niyang bilhin. Syempre, ang sabi ko, oo na lang. Pero paglabas ng IKEA, walang bitbit. Dahil sa sobrang saya niya, ginawa niyang playground ang IKEA. Lahat ng makita niya na pwede niyang paglaruan, pinaglaruan talaga. Pero okay na rin kaysa ipabili niya. Sobrang hilig pa naman niya sa mga cars. At dahil maaga pa para pumunta ng simbahan, nangarap muna kaming mag-asawa na kung papalarin at makakapagpatayo kami ng bahay, ganitong layout ng kitchen ang gusto namin. Hindi maliit pero hindi rin naman kalakihan. Tatawa nga ako dyan kay daddy kasi dinademo na niya yung mga gagawin niya sa kitchen. Sisipag daw siya magluto at higit sa lahat sasarap pa. At gusto din daw niya magkaroon ng 2-doors refrigerator. O siya, hala, magtrabaho tayo. After namin sa kitchen, nagpunta naman kami sa mga bedroom. At agaw pansin sa akin ang walk-in closet na to. As in, sobrang ganda niya and gusto ko siya. For living area, magandang layout din to. Tapos yung dining area, hay, ang sarap mangarap. Dahil sa IKEA, nakabuo kami ng bahay. At pera na lang ang kulang para magawa ang lahat ng to. Ganito din ba kayo pag pumapasyal kayo ng IKEA? After namin mangarap, umalis na kami at nagtungo na kami sa simbahan para magpasalamat, para ipagdasal na din na sana matupad din namin yung mga pinapangarap namin. May mas nga pala dito every Friday at Tagalog mas din. Friday lang din kami nakakasimba dito kasi may pasok kami every Sunday. Dito sa church, meron silang children's room kung saan nakahiwala yung may mga anak or yung may mga kasamang bata. Para kung mag-ingay man, hindi may istorbo yung mga ibang nagsisimba. Pero dahil nga magugulo ang mga bata, hindi kami makapag-focus. And dahil malaki na rin naman si AZL at tahimik naman siya as long as wala siyang nakikitang mga bata, dito kami sa taas pumwesto. At habang naghihintay nga kami na magsimula ang mas, ang makna
Maknay nakakita ng egg. He was so amazed na nakakita siya ng itlog ng ibon. Sabi niya hintayin daw naming mag-hatch bago kami umuwi. Baka habutin na kami ng 1 linggo dito hindi pa nag-hatch ang egg. Tapos ang dami na niyang tinanong na hindi ko din alam ang sagot. Hanggang sa magsimula na ang mas marami pa rin siyang tanong. After ng mahabang paliwanagan natapos din siya at nakinig sa misa. At kahit naiinip at hindi naiintindihan, behave siya. Sobrang dami ang ipinagpapasalamat namin kay Lord, especially today na nakasimba kami. Nagkaroon kami ng time as a family. After ng misa, nagkaroon kami ng chance na makalapit kay Father to ask His blessing at nakapagpa-picture na din. Maraming salamat po sa lahat ng makakapanood ng video na to at sana po supportahan niyo po yung mga susunod naming video. Maraming salamat po and see you soonest. Bye!